So, muli, isang maligayang Pasko sa bawat isa. Tatay Junior, nakabago ka ba? TJ? Nakabago ka ba? Nakabago ka ba ngayon? Oo, di ba? Parehas kami, sinuot ko na po yung pamasko ko. Sinuot ko na yung pamasko ko para kay Lord. Para, salamat po sa mga sponsor. Galing pa po ito ng US, yun, social. Imported. Wala nang laba-laba, plancha na lang, suot na agad. Tanggalin lang yung mga sticker, pwede na yan. Amen? So ngayon, pagpapatuloy natin yung pag-aaral. Ayan. So nandun pa rin tayo sa ating Christmas stories. Natutuwa po ba kayo sa tema natin na binigay ni Lord? Amen. Amen, diba? Dati, isa lang yung focus natin. Pero ngayon, isa pa rin yung focus. Kaya lang, mas lumalawak yung nakikita mong picture. At mas marami tayong natutunan, lalo na sa ating mga Bible study. Amen? Amen. Nung una, sinong pinag-aralan natin? Sino yung simula? Si Mary. Sinong dali? Joseph. Ngayon, nung sinabi sa akin ni Pastora, Pastora, ilan na lang naman po yun eh. Iyon po ba yung mga shepherd? Iyon po ba yung mga wise men? O iyon po ba yung anghel? Sabi niya, mali. So, alamin natin kung sino yung isang pag-aaralan natin ngayon. So, balikan natin yung kwento ng Pasko. So, episode na tayo. Episode 3. So, tingnan natin yung kwento. Basahin ko muna sa Ingles. Sa Lucas 2, 1-7 from New King James Version. Ang sabi dyan, and it came to pass, kasi kailangan makita nyo to, saan sila nagmula, para maunawaan nyo, ano yung sitwasyon nila. So sabi dyan, it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. So this census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. So dati sila pa yung nagbabiyahe para magpa-register. Pero ngayon sa atin, di ba, mapalad tayo kasi kinakatok na lang. Ilan kayo dyan, di ba? Dati sila pa yung nagbabiyahe. Ang sabi dyan sa verse 3, verse 4, Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So, dadali ni Joseph yung kanyang pamilya patungo sa kung saan siya nabibilang na lugar. Ito yun yung sa Bethlehem. At ang sabi dyan sa verse 6, verse 7, so nakita niyo na, may kailangan gawin at ginawa ni Joseph. At dito sa verse 6, ang sabi dyan, so it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. So habang nagpabiyahe sila, buntis na si Mary. At dumating yung panahon na kailangan na siyang manganak. Diba? Katulad ng mga prayer request natin, Lord, December 5, December 5. Sabi ni Lord, hindi. Kailangan mas maaga. So dito dumating na, pero sa mga buntis, sa mga nanay, hindi po namin alam mga lalaki kung gaano ka hindi kadali yung magdalang tao. Alam ko po mabigat yun, di ba? Mabigat, mahirap maglakad. Pero ito, nagbiyahe pa ng malayo. Marami, hindi namin alam kung ano yung mga nararanasan nyo eh. Nagbiyahe pa ng malayo para lang ma-register. Kaya po, pinagpala kayo. At ang sabi dyan sa verse 7, ayan na, dumating na yung panganak. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. So mula doon sa sabsaban, doon ipinanganak ang Panginoong Jesus. Actually, nung pinag-aaralan ko to, walang sinabi diretso
kung sa bahay, kung sa lalagyan ng mga hayop. Kasi minsan yung lalagyan nila ng hayop, nakalagay minsan sa mga kuweba. O kaya doon sa first floor ng bahay nila. Kasi dati yung bahay nila, nagsimula sa first floor, tapos na-elevate ng ginawang second floor. So sa baba, yung mga hayop, sa itaas yung kanilang bahay, yung mga kwarto. Tapos meron pa silang upper room, yung bubong. Yung bubong nila dati, ginagamit, hindi lang basta bubong. Ginagamit yung tulugan, ginagamit sa mga meeting place, ginagamit sa pag-worship. Sa panahon natin, di natin magagawa yun ngayon. Bakit? Matutusta ka. Kasi yung bubong natin, iba sa bubong nila. Iba rin yung lugar, iba rin yung panahon. So dito, walang mainam na sinabi kung nasaan talaga yung sabsaban, kung saan pinanganak yung Panginoong Jesus. At dahil dyan ang sabi, doon siya pinanganak because there was no room for them in the inn. Basahin natin sa Tagalog. Sa magandang balita, Biblia, nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng sasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Serenio, ang gobernador ng Syria. So minsan di natin marirealize, ano bang kahalagahan ng verse 2, verse 1? Bakit binanggit si Serenio? Bakit binanggit si Augusto? Pag po nag-aaral kayo ng Biblia ng mas malalim, marirealize nyo, may pinupunto ang Diyos. Bakit kailangan isama si Augusto? Bakit kailangan isama si Serenio? May dahilan si Lord. Pero sa ngayon, hindi natin muna pag-aaralan yan. Hindi natin dadaisag ng mas malalim. So verse 3, kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. At sa verse 4, mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Tandaan niyo po ito ay propesiya na ang tagapagligtas ay magmumula sa lipig ni Haring David. Sabi diyan, si Jose ay galing sa lipig ni Haring David. Pero hindi naman sa kanya lalabas yung Alam niyo ba na si Mary ay galing din sa lipig ni Haring David? Ayon sa pag-aaral, kaya matutupad ang propesiya. Amen? Mula pa noon, nakita na yung Pasko ay dumating. Actually, ang unang Pasko, pinagmulan. Sabi ng mga teacher ko, mababakas mo siya mula Genesis pa lang. Doon sa the seed of a woman. Doon mo pwedeng simulan yung Pasko. At ang sabi dyan sa verse 5, kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Alam naman natin na ang Panginoong Jesus, after niya, nanganak ulit si Maria. Nagkaroon pa siya ng mga kapatid sa ina. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalad niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban. Ano yung sabsaban? Dito yung kainan ng mga hayop. Doon nilalagay yung mga dayami, doon nilalagay yung mga iba't ibang pagkain para sa hayop. Kasi nga, bakit doon? Wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Amen? Rito yung isang hari na matindi ay nagmula sa isang lugar na walang-wala at nilagay lang siya doon sa bahay ng hayop. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit hindi ka pwedeng ipanganak doon sa palasyo? Deserve mo naman yan. Bakit hindi sa magagandang bahay? Pinakita ng Diyos na kung paano tayo ay mababa sa paningin ng kahit sino man, doon din siya magbubula. Amen? Naaabutin niya lahat tayo. Mula doon sa pinakamababa, hindi siya magsisimula sa pinakamataas, kundi magsisimula siya sa pinakamababa hanggang pagbalik niya sa presensya sa Ama. Amen? Diba? Napakabuti ng Diyos natin. At pag-aaralan natin, sino sa tingin nyo yung pag-aaralan natin sa episode 3? Mula dito. Si Jesus na ba? Ito, hindi ko ito
nahulaan, kaya malamang di namin mahulaan ito. Ayaw ni Pasara, mali, wrong. Okay? So dyan, kaya nakapula yan, wala nang lugar para sa kanila sa bahay pamilya. At ito yung pagkaaralan natin. People who missed the first Christmas. Ito yung Little Kings. Ito yung mga innkeepers. O sa Tagalog, mga tao na hindi nakita ang unang Pasko. Ito yung mga tagapangasiwa ng bahay panuluyan. Amen? Diba? Kasi sila Joseph, doon sila sa Bethlehem pumunta kasi malamang nandun yung mga kamag-anak nila. Before kasi, wala pa pong mga hotel-hotel na kasing ganda lang sa ngayon. Ang ginagawa lang ng mga manlalakbay ay nakikituloy sa mga may bahay. At yung mga may bahay na to, meron din sila tinatawag na mga kwarto para sa bisita. Pero nga dahil may census, puno yung lahat ng bahay panuluyan. Kaya wala silang natuluyan. Kaya naman, di ba, ang unang hindi nakakita ng Pasko, ng unang Pasko ay yung mga innkeepers, yung mga tagapangasiwa ng bahay panuluyan. Di ba? Sayang, no? Kung alam lang nila, iyon na yung Mesiyas. Kung alam na nila, ito na yung unang Pasko. Kaso hindi nila nakita eh. Kaya pag-aaralan natin, yung dalawang maganda, si Mary sa si Joseph, ngayon ang pag-aaralan natin, medyo malungkot. Bakit? Ito yung mga tao na hindi nasaksihan yung unang Pasko. Posible pala yun. Posible, katulad ng nangyari sa kanila. Diba? Nagtatanong si Joseph, mga anak na po yung asawa ko. Baka naman may kwarto kayo dyan. Sorry, puno daw eh. So pag-aaralan natin patungkol sa mga innkeepers. Bakit? Tandaan natin, each of us is an innkeeper who decides if there is room for Jesus. Ang sabi dyan, lahat tayo ay, bawat isa sa atin ay isang tagapangasiwa na nagpapasya o nagdidesisyon kung may puwang para kay Jesus. Amen? Amen. Lahat tayo innkeeper, lahat tayo tagapangasiwa. Bakit? Every Sunday, hindi lahat ng tao nasa simbahan. Amen? Nasaan yung iba? Nasa mall? Nasaan? Nasa bahay? Diba? Nakapila sa Kapitolyo? May alam ko ba? Nasa trabaho? Diba? Dati si TJ, diba? Umiinom paglinggo. Ngayon, nasa bahay sambahan, diba? Kaya tandaan natin, bawat sa atin tagapangasiwa at laging kumakatok yung Panginoon. Nakadepende na sa iyo kung papatuloyin mo ba siya o hindi. So pag-aaralan natin, tandaan niyo po, hindi lang yung mga tao sa labas o yung walang relasyon sa Panginoon, yung mga hindi nakakita ng Pasko. Minsan, may mga tao din sa loob ng simbahan na hindi nararanasan yung, o namimiss yung ginagawa ni Lord sa buhay nila. Amen? May mga tao din na kumakatok sa puso nila ang Diyos, pero ganyan lang ng ganyan si Lord. Hindi pinagbubuksan. Minsan tayo yun. Kaya pag-aaralan natin, maging maliwanag sa atin, isa kang tagapangasiwa para kay Lord. Sabihin mo nga, isa ako tagapangasiwa. At pag-aaralan natin, sa buhay mo, lagi mo kayang pinagbubuksan si Lord? O minsan, sarado ang pinto ng buhay mo? Pag-aaralan natin yan. So ngayon, ang tema natin ay reasons why people have no room for Jesus. Bakit nga ba? Bakit nga ba yung may mga tao, ano yung dahilan nila kung bakit walang lugar sila para kay Jesus? Walang lugar sa puso nila si Jesus. Ano yung mga dahilan?
So, i-check natin para maunawaan mo rin kung saan nagmumula ang isang tao at i-check mo rin baka minsan ikaw pala to. Minsan, may mga tao, bukas yung pinto pero kalahati lang. Minsan naman, ang bukas lang yung bintana. Minsan naman, pero may mga tao, at naniniwala ako, isa tayo doon, na bukas ang pinto sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Bukas ang gagawin ni Lord sa buhay mo ngayong araw na to. Amen? Kaya dapat, check mo, bukas na ba yung puso ko o hindi? Ano yung mga dahilan? Baka nakasarado yan, mainam nang malaman mo ngayon. Kasi malungkot, nasa church ka pala pero sarado ang puso mo. Ibig sabihin, hindi makakakilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya maganda, ibukas mo na ngayon. Amen? So, pagkalala natin, ano ang mga dahilan? Unang dahilan, it's easy to ignore Jesus. Madaling baliwalain. Hindi mas madaling baliwalain ang Panginoong Jesus. Diba? Naranasan ko kasi ito minsan sa mga youth. Sino dito yung pag nag-utos, hindi gumagana yung isang beses lang. Minsan 2, minsan 3. Sino yung nakagamit na ng nagtetengang kawali ka na naman? Sino dito yung wala ka na namang naririnig? Pag nag-uutos sila, anong pakiramdam ng magulang na hindi ka pinapakinggan ng anak mo? Nakakainis, masakit. Kaya ko yung tinanong, sabi sa akin ni Lord, ikaw, ako muna, kailan ka rin nagbingi-bingihan pag inuutosan kita? Kailan ka rin nagbingi-bingihan pag may sinasabi sa'yo si Lord? Anak, baptize ka. Anak, agahan mo punta ng church. Anak, huwag kang lilipan ng gawain. Kailan tayo nagbingi-bingihan? Anong pakiramdam ng magulang pag nagbibingi-bingihan yung anak? Ano kaya nararamdaman ni Lord pag nagbibingi-bingihan tayo? Diba? Diba? Sino dito yung nag-aya ng hindi pamanampalataya, tapos ang dami niyang dahilan? Diba? Kung nasasaktan tayo, how much more Panginoon natin, diba? Kaya naman, eto, yung mga wala talagang relasyon sa Panginoon. Pero minsan, may mga tao na nagbibingi-bingihan kay Lord. Meron ba dito noon? Wala po ngayon. Joke lang. Joke lang po. Minsan, mahirap umamin. Pero dito, ako honestly, may punto na sa buhay ko nagbingi-bingihan ako kay Lord. Bakit? Dami kong dahilan. Nakakatakot. Hindi ko kayang gawin. Amen? Di ba minsan dumating tayo sa ganun? Nagbibingi-bingihan tayo kay Lord. Di ba? Okay. Sa atin lang po yun. Okay, tingnan natin ang salita ng Diyos. So una, madaling baliwalain si Jesus. Kaya na may sila yung pastor, di ba? Ayun na, may kumakatok na. Ipapanganak na yung Mesias, kaso binaliwala eh. Anong sabi ng John 12:48? Ito ang mensahe ng Diyos sa mga gumagawa nito sa Kanya. But all who reject me and my message will be judged on the day of judgment by the truth I have spoken. Ito yung nakakalungkot. Pero huwag kayong magsasawa na imbitahan yung mga dapat imbitahin. Ayain yung mga dapat ayain. Bakit? Ang sabi dito, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ano yung hahatol sa kanya? Yung salitang sinabi ng Diyos ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Kung paano itinakwil ng isang tao ang Panginoon sa buhay niya, ganoon din siya itatakwil ng Panginoon sa araw ng kanyang pagbabalik. Kaya maging maingat pag nagbibingi-bingihan kay Lord. Tingnan mo yung katabi mo kung nakakarinig.
Nakakarinig ka pa ba kay Lord? Amen? Lagi nyo i-check yung sarili nyo. Nakakarinig ka pa ba kay Lord? Minsan hindi naman po yung tinig na tinig. Minsan makaramdaman mo, ay, parang nililid ako ni Lord na mag-pray. Parang gusto ni Lord umawit ako sa Kanya. Parang gusto ni Lord magbasa ako ng Biblia. Parang gusto ni Lord umattend ako ng gawain. Iyon yung tinig ng Lord. At depende sa iyo, magbibingi-bingihan ka ba o hindi. Walang bingi dito. Sabihin mo nga, walang bingi dito. Mahina lang din. Parang ganun din. Blurred. Walang hindi makarinig. Tanong mo nga, choppy ka ba? Choppy. Alright? So yung una, binabaliwala yung Panginoong Jesus. Kaya na-miss nila yung unang Pasko. Diba? Marami tao ang magse-celebrate ng Pasko pero hindi nila alam yung dahilan ng Pasko. Diba? Ang Pasko akala nila sama-sama. Ang Pasko akala nila pagbibigayan. Ang Pasko akala nila magandang pagbisang na pagkain. Ang Pasko akala nila magandang damit. Pero wala yung Pasko sa kanila. Bakit? Wala si Kristo sa buhay nila. Kaya lagi natin alalahanin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Araw-araw. Amen? Hindi lang sa 25. Dapat araw-araw. Pangalawa, anong dahilan? It's common to be too preoccupied with this world. Karaniwan na ang masyadong abala sa mundong ito. Karaniwan na ang masyadong abala sa mundong ito. Anong ibig sabihin? Sa mundong ito, marami kang pwedeng pagkakaabalahan. Amen? Pwede kang magtrabaho sa araw ng linggo. Pwede kang maglaba sa araw ng linggo. Pwede kang magluto sa araw ng linggo. Pwede kang mamasyal sa araw ng linggo. Kung dahilan lang ang hahanapin mo, maraming iaalok yung mundo. Pero, magpapadala ka ba sa alok ng mundo o hindi? Diba? Marami kang pwedeng pagkaabalahan, maraming pwedeng pumuno ng buhay mo. Marami kang pwedeng maging dahilan. Pero ito ang panawagan ko sa bawat isa. Buti pa yung bata, nag-amen. Ito yung panawagan ko sa bawat isa. Dalangin ko ng puso ko, dalangin ng puso namin, na tayo, ng mga membro ng iglesia nito, ay ipaglalaban ng Diyos sa buhay niya kahit anumang mangyari. Amen? Huwag na tayong matapos sa lagi na lang tayo ipinaglalaban ni Lord. Ipaglalaban ka ni Lord, automatic na yon. Pero ang tanong, ipinaglalaban mo ba si Lord sa buhay mo? Diba? Pagka mayroong problema, a-attend ka pa rin ba o hindi? Kapag may problema sa pamilya, a-attend ka pa rin ba o hindi? Kapag ikaw ay nangihina, kapag ikaw ay sinisipon, kapag ikaw ay may ubo, may sakit, a-attend ka pa rin ba kay Lord? Ito na yung panahon na si Lord naman ay paglalaban natin. Amen? Mapalad nga tayo kasi nung dati, lumalakad ka ng 2 bundok, maka-attend ka lang ng iglesia. Diba? Sabi ko nga sa mga bata, mapalad kayo. Hindi kayo namamasahe. Ngayon, dati kami namamasahe, kahit ito lang yung bako namin. Pagkakasyahin mo yung pamasahe mo, parang maka-attend ka ng linggo. Pero ngayon, sagot na ng Lord ang pamasahe mo. Kaya dapat, ano yung mga dahilan na binibigay ng mundo sa'yo para hindi mo unahin si Lord? Kaya naman, tandaan mo, lagi araw-araw, ipaglaban mo si Lord sa buhay mo. Amen? Ipaglaban mo. Bakit? Hindi ka lugi kay Lord. May mga kabataan na ngayon, wala. Bakit? Inunan nila to. Kasi nga magpapasko na. Kailangan to. Although hindi pa naman nila talagang lubusang naunawaan, pero darating din sila doon. Kaya sa mga nakakaunawa, lagi natin ipaglaban ng Diyos sa buhay natin. Amen?
at pinaglalaban din naman niya tayo. Lagi natin gawa ng paraan hanggang kaya. Diba? Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, in Luke 12:19-21, sa NLT, ito yung kwento ng isang nagpayaman sa buhay. Inuna niya yung mga dapat, yung mga gusto niyang gawin. Sabi niya, and I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for? Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Ito yung hindi naging mayaman sa Panginoon. Ang sabi niya sa Tagalog, at sasabihin ko sa aking sarili, di ba? Marami ka ng ari-arian, nakaimbak para sa maraming taon. Di ba? Ganito yan, marami ka ng gold, marami ka ng mga dollars. Sabi nga, oh, joke lang po yan. Kunwari lang. Sabi niya, oh, magpahinga ka muna. Ano ba, yung mga nagtatrabaho? O, di ba? Alam naman natin, yung mga nagtatrabaho, ginagawa, lalo na yung mga tatay, di ba? Ginagawa mo lahat para sa pamilya mo. Pero ito, ginawa niya lahat. Anong goal niya? Ang sabi niya, magpahinga ka, kumain, uminom, at magpakasaya. Di ba? Ginawa niya lahat para magpahinga, uminom, kumain, magpakasaya. Subalit, ano sabi sa verse 20? Sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong buhay. Kanino ngayon mapupunta ang iyong mga hinihanda? Gandhi. Dahil mo na palang inihanda. Ano ba handa mo? Mga rabbit. Diba sabi sa kanya, kanino mapupunta ngayon yung mga pinagpagalan mo? Yung mga pinaghirapan mo? Gayon nga ang nagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili. Ngunit, hindi mayaman sa harap ng Diyos. Amen? Baliwala kapag ka lagi mong inuuna yung ibang bagay higit kay Lord. Sayang. Diba? Diba nagpakayaman siya? Halimbawa, meron na siyang 1 billion. Anong gagawin na pag may 1 billion ka? Hindi ba po, Lord, ready? Sa church po na, palakayin natin, pagandahin natin ang church. Di ba? Unahin natin si Lord. Kapag 10,000 meron ka, anong gagawin mo? Mas madali pa mong isipin yung 10,000 kaysa 1 million. Di ba? Saan ko, Lord, itatago yung 1 billion? Ang mga tatay-dante, bigla nakapulot yun ng 1 million sa kalsada habang nagbaba. Tapos ang i-remit lang kay nanay Norma, ay nakapunto ka ng 5,000. Tapos ibabaon na yung 900 million. Yan. Kaya, ito yung paalala ng Panginoon. Unahin mo siya. Bakit? Maging mayaman ka muna sa harapan ng Diyos at papayamanin ka rin niya sa mga bagay na kailangan mo. Magtiwala ka at hindi ka bibiguin ng Diyos kailanman. Amen? Magtiwala ka. Sabi nga ng lingkod ng Diyos, David, wala pa siyang nakita na lingkod ng Diyos na namalimos. Yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Diba? Katulad ko, ilan na yung anak ko? Nagiging 18 na, nagiging 18. Kaya, sabi ko, Lord, tatry ko lang yung pantisan muna, hawag mo na yung manok. Titingnan ko lang kung may magsisi-attend pa ba o wala nang a-attend pagka nawala yung manok. Kasi po yung manok, 15 pesos lang isa. Hindi na ako magluluto. Mas nakakatipid ako kung sa walang pagod, walang hirap. Yung rice naman, salamat sa sponsor ng HCLG. Pag nababawasan ko yung rice nyo, malamang ako yung kumukuha. Pinapakain ko din sa mga bata. Tapos nagawa ko, kasi si Pastor Aris, mana po sa nanay niya, hindi magaling magluto. Ay, hindi mahilig. Na parang yung nanay ko nagluluto. Si Pastor
ko lang adobo. Nung nag-pandemic, natuto ako. Adobo sa yung talong na tota. Masarap yun eh. Yan. Yung kalan pa ako sosyal. Matagal sa ulo yun. Saka, yung isa pa ako naluto, nakalimutan ko din sa tagal. Saka yung prito, yung hotdog, kaya ko yun. Yung sinaing minsan, sumasablay pa. Sa rice cooker. Alright? So, ito yung paalala. Kapatid, magpakayaman ka kay Lord at pagyayamanin ka din niya, lalo na ang pamilya mo. Diba? Sino dito yung, syempre, Lord, paano yung pagkain ng anak ko? Paano yung panggastos namin araw? Diba? Sino na nalala ng ganon? Tapos sabihin ni Lord, anong tingin mo? Hindi ko alam. Alam ko yun. Magtiwala ka sa akin. Amen? At pag habang nagtiwala ka sa maliit, may bago ka naman challenge. Lalaki yun ang lalaki. Hanggang dumating ka sa punto na sumusunod ka lang kay Diyos at dumarating ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Diba? Hindi ko na nga iniintindi eh. Pagka magta-20 na, nag-check na ako ng Meralco bill nun. Ayun na. Tapos may utang pa akong bill ng tubig kay tatay. Hindi ko ba nawabayaran yata. Diba? Hindi ko na iniintindi yun. Tapos, sabi ko, Nay, babayad ka minsan. Hindi ko na iniintindi yun. Tapos meron pang 18, minsan 13, minsan iba-ibang number. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Kasi nga hindi na natin alam kung kailan tayo dito sa mundo. Amen? So, eto, yung mga abala-abala sa mundo. Maraming inuuna. At sabi nga dito, alam niyo to, you only live once, YOLO. Sino nakakalam ng YOLO? Dati tinuturo ko to sa mga kabataan. At sabi ko, sulitin mo yung buhay mo kasi minsan ka lang mabubuhay, you only live once. Sulitin mo, huwag ka lang magpa-banjing-banjing kung ano-ano. Napakinggan ko si Pastor Peter Tanji. Sabi niya, alam mo ba, isa to sa taktika ng kaaway? Maling-mali ito. Bakit po? Kasi, may buhay after ng kamatayan. Kasi kung ito yung panghahawakan mo, minsan lang ako mabubuhay, gagawin ko na lahat. Diba? Susulitin ko na. Kahit mali, gagawin ko. Minsan lang naman eh. Kasi akala mo wala na after nun. Pero dahil sabi ng Biblia, may buhay pa after death. Kapag ito yung in-embrace natin, yung YOLO, hindi ka na maghahanda sa susunod na buhay. May buhay pa pagkatapos ng kamatayan. Diba? Ano mang ginawa mo dito, ipagsusulit mo sa susunod na buhay. Whether ikaw ay magsasaya sa piling ng Diyos o doon sa walang hanggang paghihirap sa impyerno. Minsan nakakalimutan natin, may buhay pa after nito. Huwag ka lang dito tumingin, may buhay pa after nito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may buhay pa after nito. Kaya tayo, hindi tayo YOLO. Dahil may buhay pa after nito. At pangatlo, ano pa yung dahilan para ma-miss ng ibang tao yung Pasko, yung Kristo sa buhay nila? Para ma-miss ng isang Kristiyano yung ginagawa ng Diyos? Una, ini-ignore, binabaliwala. Ikalawa, masyadong maraming abala, maraming dahilan. Pag may dahilan na binibigay ng kaaway, bigyan mo rin siya ng dahilan. Magpupuri ako kay Lord. Kahit baha, kahit umuulan, kahit kumikidlat. Amen? At pangatlo, isang dahilan kaya na-miss natin yung Kristo sa buhay natin o yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sabi dyan, it's tempting to be entangled with sin. Nakatutokso na masangkot sa kasalanan. Diba? Pag meron isang kasalanan at ito ay niyakap mo sa iyong buhay, diba? Lalo sa panahon ngayon, honestly, mas madaling gumawa ng mali kaysa tama. Diba? May iba, sa panahon natin ngayon, mas madaling gumawa ng mali. Mas tinatanggap nila yung mali kaysa tama. Pag gumawa ka ng tama, ikaw pa yung kukutsain. Ikaw pa yung pagtatawanan, ikaw pa yung pagsasabihan. Kaya dapat, maging maingat tayo.
sa anumang tuksong inilalagay ng kaaway. Dahil yung kasalanan ang naglalayo sa atin sa piling ng Diyos. Ano sabi ng salita ng Diyos? In James 1:14-15, sa ESV, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. So lahat pala tayo nagbubuntis. Sabi dyan, spiritually ha? Spiritually. Baka kala nyo physically. Although lumarating din yung mga lalaki sa pagbubuntis, hindi nga lang nakanganak. Lumalaki na lang yung tiyan. Sabi nga nila, kung pinaghirapan nila yung abs, pinaghirapan din namin yung malaking tiyan. Sabi sa Tagalog, natutokso ang tao kapag siya, paano pumapasok yung kasalanan? Ito ha, natutokso yung tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa sarili niyang pagnanasa. So may pagtutukso, tapos may pagnanasa na dumating. Kapag ang pagnanasang iyon ay napaglihi, pumasok, naglihi na, nagbuntis, nanganganak ito ng kasalanan kasi gagawin mo na. At ang pinakabigat, at ang kasalanan naman, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. So madaling salita, ganito po yun. Ito yung process, normal process of temptation. So ito, si Satan, sa yung sinful nature, yung mga sariling kalikasan. Ito yung mga bumubulong sa atin. Ano yung mga binubulong nila sa iyo? Pag gumagawa ka ng, siyempre, mga mali ito. Halimbawa, yung huwag ka na umatin ng gawain. Diba? Magpadede ka na lang ng bata, huwag ka na makinig. Wala dito no, hindi dito yan. Dalawa. Ano pa isa mong anak eh? Si Yana. Yan. Ano, minsan naman, di ba? Sa Bible study, ang pinakamahirap, hindi madali yung online. Bakit? Ang daming tukso. Di ba? Pwede kang makinig na naglalaba ka, nagluluto ka, natutulog ka, kumakain ka, wala yung focus. Pwede kang makinig ng, anak, i-online mo ako, patay mo ng pag-anak. Mga tukso ng kaaway yun. Diba? Iyon yung mga binubulong sa'yo. Ngayon naman, kapag ka ito ay niyakap mo na, nasa iyo na yan. Nagkakaroon na ngayon ng evil desire. Nandiyan na yung pagnanasa. Pinaglilihim mo na. Pag pinaglihim mo na, nag-yield na, nabuo na sa'yo. Nagplano ka na, o anak, ikaw yung gagawa nito ha. Para kunwari, naka-attend ako. Tapos, kapatay naman nila yan, kusa na yan. Tapos, ayun na. Nagpaplanuhan mo na, nakakonceive mo na, pinaglilihim mo na. Tapos, ipapanganak mo ngayon. Iyan na yung nagiging kasalanan. Pero, kapag ka, syempre, dumating sa'yo yung pagnanasang mali, pwede mo namang i-resist. Pwede mong tanggihan, pwede mong ayawan. At dahil dyan, magiging matagumpay ka at magkakaroon ka ng magandang buhay kayo. Pero, yung spiritual death, ito yung kamatayan ng iyong spirito. At alam na natin kung saan papunta. Kapag dito lagi ang punta mo. Lagi na lang dito ang punta mo. Pero kailangan labanan mo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, labanan mo ang tukso. Paano mo pag ang tukso ay kasama mo sa bahay? Huwag mo labanan yung tao, ang labanan mo ay ang spirito. Diba? Mapatugtog ka, manalangin ka, babaran mo ng salita ng Diyos. Diba? Nakikinig. Diba? Labanan natin. Para kay Lord. Diba? Sabi nga natin kayo natin, paglaban naman natin si Lord. Lagi na lang talunan si Lord sa buhay natin, pero hindi. Ipaglalaban natin si Lord. Amen? Amen. Pang-apat na dahilan. Bakit? Marami ang
nakakamiss o hindi nila nasasaksihan o nararanasan yung Kristo sa buhay nila o yung gagawin ng Diyos sa buhay nila. Kasi, likas sa laman na baliwalain ang salita ng Diyos. Likas sa laman mo. Yung nature mo, laman mo. It's natural for the flesh to disregard God's Word. Likas na laman. Diba? Parang nakakaantok pag nagbabasa ng Bible. Parang nakakatamad magpuri kay Lord. Parang, iyon yung laman mo. Pero yung sabi ng salita ng Diyos, diba? Lalo na, pag may hawak kang ganito. Tanong, gaano ka kadalas mag-cellphone at gaano ka kadalas magbuklat ng Biblia? Yung Bible na cellphone, pero 5 seconds lang, tapos next na. Ang Bible, yung dumadaan lang sa Facebook. Tapos yung minsan 10 minutes, pag mag-amen doon sa devotion natin kay Pastora. Alam nyo, sabi dito, sa salita ng Diyos, in Romans 8:5-7, ito yung kapaliwanagan. Bakit likas sa laman? Those who live as their human nature tells them to have their minds controlled by what human nature wants. Those who live as the Spirit tells them to have their minds controlled by what the Spirit wants. To be controlled by human nature results in death. To be controlled by the Spirit results in life and peace. And so, people become enemies of God when they are controlled by their human nature. For they do not obey God's law, and in fact, they cannot obey it. Sa Tagalog, tingnan natin. Sa Filipino Standard Version ng Romans 8:5-7. Sabi dyan ang mga namumuhay ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa masasamang hilig nito. So, ang pinaka-goal mo lagi ay patungkol sa sarili mo, paano mo masisihan yung sarili mo, nabubuhay ka ayon sa laman. Pag ang gusto mong i-please yung sarili mo, nabubuhay ka sa laman. Pero ang sabi dito, subalit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nakatuon sa mga nais ng Espiritu. Pero kung ikaw ay nagnanais na bigyan mo ng kaluwalhatian, bigyan mo na i-please si Lord, namumuhay ka sa Espiritu. Di ba yung every morning, mananalayan ka na. Every morning, mag-aabang ka ng devotion, magbabasa ka na, tapos magpupuri ka sa Panginoon. Iyon yung namumuhay sa Espiritu. Pero ang sabi dyan, ang pag-iisip ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Subalit ang pag-iisip ng Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Sino dito yung pag maghapon nagiging bagabag yung buhay niya? Naranasan niyo yan? Minsan parang Lord, ano nangyari? Bakit? Namuhay ka ayon sa laman. Dahil kung namuhay ka ayon sa Espiritu, may buhay at kapayapaan. Di ba kahit anong dumating na problema, payapa ka, may buhay ka sa Panginoon. Pero dahil nakalimutan mong mag-worship, nakalimutan mong mag-pray, nakalimutan mong mag-devotion, andyan na yung laban. Okay? Sabi dyan, ang pag-iisip ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, at talaga namang hindi niya ito magagawa. Alam nyo, binalik ko sa mga bata yung devotion. Bakit? Mas iba pala yung laban pag sa umaga pa lang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nagsusulat ka, at pinagbubulay-bulayan mo. Amen? Tapos meron ka pang devotion sa GC natin. Kaya binabalik ko sa kanila, magsulat kayo. Although sa gabi nila ginagawa, pag bago magpasa, nila-rush nila. Kasi magpapasaan na doon nila i-rush. Pero makukuha din namin yan. Sa umaga pa lang. Dahil sabi ng salita ng Diyos, ito yung paraan para magtagumpay ka sa buhay. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na iyaon, araw at gabi. Kaya nga sabi ko sa iba, try mo mag-devotion. Samahan mo kami.
Bakit? Iba yung laban, iba yung lalim. Pag nagsusulat ka ng devotion, tapos lalagay mo, anong napansin mo? Tapos ano yung mga dapat mong i-apply sa buhay? Tapos sa huli magpe-pray ka. Iba pala yung laban. Paano yung pastor? Ang dami kong ginagawa, ang dami kong ipaglaban natin sa Lord. Amen? Diba? Sino dito yung halimbawa, lalapit ka sa tao, manghihiram ka ng pera. Tapos yung tao na yung, di mo alam kung sasabihin sa'yo, kung meron o wala. Tapos, sabihin niya wala. Tapos sabihin mo, pwede bang isingit mo naman ako? Kahit ano lang. 1,000. Kahit 500. Kahit 100. Kahit 50 na lang. Diba? Hirap natin singit lang si Lord. Ipaghanda natin si Lord ng magandang umaga sa bawat buhay natin. Amen? At panguli, ito na ba magtatapos? Sino yung namatay? Dito sa picture. Dito yung aso nyo ah. Sino ba yung fake? Sa iyo, kila ate. Dito yung aso nyo ah. Hindi si fake na aso nyo. Isa sa dahilan. Bakit? Namimiss na isang lingkod ng Diyos, isang sumasamba sa Panginoon, nagpupuri, ay komportabling magkaroon ng patay na pananampalataya. It's comfortable to have a dead faith. Pero palang ganun, patay na pananampalataya. Paano malaman yung patay? Ano bang karakteristik ng patay? Walang buhay? Hindi na gumagalaw. Tingnan tayo sa hindi na gumagalaw. Kasi wala na yun, di ba? Pag gumalaw yun, tumakbo ka na. Bamasabang na lang. May laman yun, may laman. Okay, hindi na gumagalaw. Paano tayo magkakaroon ng dead faith? Hindi ka rin gumagalaw sa Panginoon. Stagnant. Walang paglago din. Ang may tunay na pagkakakilala sa Panginoon, walang iba siyang nais kundi gamitin mo ako, Lord. Gamitin mo ako, Lord. Di ba yung kinakanta natin kanina? Gamitin mo ako, Lord. Kasi, galak na galak yung puso niya. Dati mali eh. Ngayon, tama na. Lord, gamitin mo na yung buhay na to. Diba? Kaya dapat, huwag kang makomportable na wala kang ginagawa sa Panginoon. Amen? Wala to sa edad, wala to sa posisyon, wala to sa alam. Kahit anong pwede mong gawin, gawin mo kay Lord. Ang sabi nga ng James 2:15-17, sabi dyan, suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Sa Tagalog, ang basahin natin. Halimbawa nga isang kapatid ay walang maisuot at walang makain sa araw-araw. At ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanya, walang masuot ha, walang makain. Lumapit sa'yo. Tapos sasabihin mo sa kanya, pagpalain ka ng Diyos, magbihis ka at mabusog. Ngunit, hindi naman niya binibigay ang mga kailangan ng kanyang katawan. Anong pakinabang nun? Diba sabihin na nun? Oh, God bless you. Gutom nga, gutom. God bless you. Nakalan na. Diba? Sabi niyan, wala, ano yung pakinabang nun? Gayun din naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya ang tanong, patay ka ba o buhay? Patay o buhay? Walang gitna. Patay o buhay? May mga tao naman kahit pa konti-konti gumagawa para kay Lord. Alam mo na yun. Kayo lang may usapan ni Lord. Meron namang iba na pinagpe-pray niya talaga. Nag-desire siya kay Lord. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, hindi ko na itutuloy. Kung matagal ka ng Kristiyano, alam niyo na yun. Sabi nga sa Church of Laodicea tayo, ayaw ni Lord, hindi niya malaman kung mainit o malamig dahil ikaw ay maligamgam. Luluwa kita. Isusuka kita. Mga lukewarm.
Mga lukewarm Christians. Kaya, sana may tayo sa umaga na ito. Recap ko lang na matulin. Reasons why people have no room for Jesus. Mga dahilan kung bakit walang lugar ang mga tao para kay Jesus. May papakita ko sa inyo saglit, kaya ako tinutuloy na illustration. Una, madaling baliwalayin si Jesus. Pag binabaliwala natin si Jesus, check mo yung sarili mo, malamang sa malamang. Baka iba pa yung estado mo. Minsan naman, nagiging abala sa mundong ito. Lalo na magpapasko. Yung iba sa 24, yung may mga kilala ko, yung mga kabataan hawak ko, minsan di makakasama. Kasi may mga pupuntahan na sila. Diba? Abala na sila. Pangatlo, natatalig ka sa kasalanan. May kasalanan kang ang hirap bitawan, o ang hirap ibigay, o kaya niyaya ka po yung isang bagay na alam mo namang mali. At pangapat, likas sa laman na baliwalain ang salita ng Diyos. Anong pinapagana mo? Yung laman o yung spirito mo? At panghuli, ikaw ba ay buhay o patay? Si Lord at ikaw ang nakakaalam nun. Pero, tandaan natin, sabi dito, life happens and if we are not careful, our in fills up so fast that before we know it, there is no room for Jesus. Ang sabi dyan, alam naman natin ito, di ba? Patuloy ang buhay. Dumadaan yan. At kung hindi tayo mag-iingat, ang ating buhay, ang iyong panuluyan, ay magpupuno ng napakabilis na bago nating malaman, wala na palang kuwang kay Lord. Di ba? Puno na lang kung ano-ano. Kaya lagi itong bumabalik dapat. Kaya ang goal natin, let every heart prepare Him room. Joy to the world. Diba? Bawat puso ay maghanda ng silid para sa Panginoon. Diba? Amen? Check mo yung puso mo kung naghahanda ka ba ng silid para kay Lord. Tandaan nyo nung panahon na yun, tapos na yung sasabsaban, mapanganak yung Panginoong Jesus. Sa buhay natin, dapat sa main room. Ano tawag sa main room? Pamanayang silid yun sa pag-asawa. Master's bedroom. Diba? Dapat doon na siya. Hindi yung sa Lord, sige, sa garahe ka lang po Hindi na. Dapat sa master's bedroom ng buhay mo. Tapos na yung sasabsaban siya pinanganak. Ngayon naman sa atin, ipakita natin na hindi lang siya pang tingi-tingi, pang singit-singit si Lord. Master's bedroom ang laman niya sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya ang sabi dito, meron akong illustration na papakita sa inyo. So, ano yung buhay? Ito yung patungkol sa buhay mo. At pag-aaralan natin, papakita ko sa inyo kung paano pananatilihin yung mga importanteng bagay. Importante lahat tayo merong, diba? Lahat tayo may 24 hours. Merong 7 days. At merong 52 weeks sa isang linggo. Pero ang tanong, sino ang nakakaalam? Ilan na lang yung panahon mo dito sa buhay? Ito yung illustration. Kung paano mo pipiliin kung saan mo gugugulin yung oras mo. Kasi ito yung iba, yung sa iba, yung pinag-aralan natin, puno, yung bahay nila puno, kaya hindi makapasok si Jesus. So sabi dito, kung paano mo pipiliin na gugulin ang iyong oras o bigyang panahon, ito yung magsasabi kung ang buhay mo ay magiging fulfilling. Hindi ko na Tagalog. Nahirapan ako. Kasiya-siya. Wala kasing napakaganda ng fulfilling yung, ano ba sa Tagalog? Masaya at ganap. Diba yung fulfilling yung, alam mo, sulit na sulit. Ano ang pipiliin mo ngayon na ilalagay sa buhay mo? Kaya po meron akong example dito, illustration. Itong jar, kunwari po jar, ito yung lalagyan niya. Ito yung nilarepresenta ng iyong buhay. At ano yung gugugulin mo? Ano yung pupuluin mo sa buhay mo? Tapos, meron tayong buhangin. Magmamagic po ako. May buhangin tayo.
Ang nare-representa niyan, yung mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Ano yung mga bagay na hindi naman talaga mahalaga sa buhay mo? Cellphone, panonood ng TV, Korean novela, ano pa ba? Video games. Yung mga bagay na pag-uubusan natin ng buhay na hindi naman talaga mahalaga. Relax ka lang buhay, relax ka lang. Tapos, meron tayong pebbles. Ito yung mga bagay na mahalaga ng konti. Halimbawa, yung mga kailangan mong gawin, trabaho. Ito yun. Hindi ko na matagalog yung pebbles kaya saan pebbles na lang. Batuti. Kasi na-late ako ng kissing. Nagmamadali. Tapos, at meron tayong nasaan na napunta? Ito yung mga importanteng bagay. Yung mga bato. Ano yung mga importanteng bagay? Ano tawag dito? Di ba tinitinda ko ito sa pet shop dati? Nakita ko nandun pa. Pang-aquarium to, pang-aquarium. Okay? So may tatlong klase sa buhay natin. Tingnan mo kung ano yung ginagawa mo. Hindi mahalaga? Kailangan? Medyo mahalaga? At merong kailangan at importante. Yung bato. Ano yung mga importante sa buhay mo? Pinakamahalaga sa buhay mo? Si Lord. Yung relasyon mo sa Kanya, yung pananampalataya mo, yung pinakamahalaga. Tapos sumusunod dyan yung pamilya, yung kalusugan mo, diba? Yung mga kaibigan mo, yan ang mahalaga yan. So, pag-aralan natin, paano mo pinupuno yung buhay mo? Ito muna yung gamitin natin para mas madali. So, ganito minsan, inuuna natin, ikaw tagahawak ng mic. Okay? So, ito yung minsan, ang ginagawa natin, inuuna natin yung mga hindi mahalaga. Diba? Kung ano-anong ginagawa mo, ano-anong pinagkakabalaan mo. Tapos, saan mo yun ilalagay yung mga medyo mahalaga? Diba? Tapos, saan mo naman lalagay yung mahalaga? Kakakasya ko ba ito? Hindi ba? Kaya ka magtatanong, Lord, paano ko sisingit yung devotion? Paano ko sisingit yung pag-pray? Paano ko sisingit yung pag-attend ng Bible study? Paano ko sisingit yung patungkol sa'yo? Paano ko magdala ko ng oras sa pagkanta? Sa pagpupuri sa'yo? Pagbabasa ng Biblia? Wala na. Diba? Kaya, yung mga bagay na mahalaga, ang hindi pa natin ay ilalagay sa buhay natin. Pero, kung uunahin natin yung mahalaga, ito ulit yung buhay natin. Pag inunan natin yung mga bagay patungkol sa Panginoon, magugulat ka na lang kung pag-aral magkakasya yung lahat ng bagay sa buhay mo. Nasobrahan sa lakad. Imagine nyo na lang, kunwari hanggang dito lang yung jar. Hanggang dyan lang Sa inyo na po, hindi nakapag-practice. Okay? Tapos, anong susunod? Yung buhangin o yung pebbles, mga patute? Siyempre, yung trabaho, yung mga bagay na medyo mahalaga. Diba? Pag ginalog-alog mo yan, nasisingit pa. Saka ngayon, magugulat ka, pwede mo pang ilagay yung mga bagay na ito. Sorry po.
Kasyang-kasya. Pero pag napanood niyo yung original video, hindi ganito yun. Mas maganda. Pero ang punto nun, anong punto? Pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, kasya lahat. Pero pagka inuna mo yung ibang bagay bukod kay Lord, magugulat ka, pagod na pagod ka, parang hapong-hapong ka. Bakit Lord ganun? Parang ginagawa ko naman lahat. Busy-busy ka, pero parang wala nangyayari sa buhay mo. Kasi nga, namali tayo ng pagpupulong sa buhay natin. Amen? Wrong priority. Thank you, Jan. At dahil dyan, ang panawagan ng Panginoon, dito ako magtatapos sa kanyang verse. Sabi ng salita ng Diyos in Revelations 3:20, sa bawat bahay, sa bawat puso, sa bawat buhay, sabi niya, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Sa Tagalog ang sabi diyan, narito ako ay nakatayo sa pintuan, nagpatuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya, ako ay maghahabunan kasama niya, at siya ay kakain kasama ko. Tanong, sino dito nakakaranas ng katok ng Panginoon sa buhay niya? Bigyan niyo ako ng ilang segundo. Close our eyes. Pigit mo yung mata mo. Pigit mo yung mata mo. At isipin mo yung isang pintuan na nagrepresenta ng puso mo at ng buhay mo. Ngayon, kumakatok ang Panginoon sa buhay mo. Ang tanong, ano yung pinapagawa sa iyo ni Lord na kinakatok niya sa buhay mo? Ano yung gusto niyang gawin sa buhay mo? Ano yung pwedeng galawin ng Diyos sa buhay mo na gustong-gusto niya ibigay mo sa Kanya? At sa sandaling ito, buksan mo yung puso mo. At hayaan mo, sabihin mo sa Kanya, Lord, Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pinapapasok po kita. Gabayan mo po ako. At manatili ka sa aking buhay. Thank you, Lord. Amen? So yun lamang po. At nawa, narito lang tayo sa sandaling ito. At binabalik ko na po sa ating pasama. Napakaganda ng itinuro sa atin ng Lord ngayong araw. Meron lang akong gustong mabilis lang na ipupunto. Bigyan niyo po kami ng kaunti pang panahon. Ayaw lumabas yung... Baka po nandito sa kabila. Mayroong 5 bagay na ipinakita. Huwag tayong maging katulad ng people. Pumapasok si Lord, pero hindi niya binigyan ng pagkakataon. Gusto ko lang ipunto yung number 1. Pwede yan, sa hindi mananampalataya, napakadali niya. Kasi wala siyang relasyon sa Panginoon. Pero sa mananampalataya, dapat hindi madali. Kaya nangyayari sa kanya na nai-ignore niya ang Panginoong Jesus. Pag nandun siya na ginagawa niya yung 2, ginagawa niya yung 3, ginagawa niya yung 4, at ginagawa niya ang 5. Ganun lang kasimple. Kaya iwasan natin. Ang gawin natin, yung kabaliktaran ng number 2, kabaliktaran ng number 3, kabaliktaran ng number 4, at kabaliktaran ng number 5. At hindi natin magagawa kailanman yung number 1. Amen? So, ganun lang. Kaya, maging
mayaman, sa pag-aalaga ng anak, puro anak na lang. Huwag manatili sa kasalanan. May mga pagkakataon, ayaw bumitaw sa kasalanan. Eh, masarap to eh. Masarap dito eh. Masarap mag-inom-inom. Masarap makipagkwentuhan. Tuyong-tuyo, walang salita ng Diyos. Hindi nagbabasa. Hindi naririnig. Kaya pagdating sa 5, namatay ang pananampalataya. Talagang totally wala na, patay na. At nangyari na sa kanya. Amen? Palakpakan natin ang Lord.